Isa sa pinakamasarap maranasan o maramdaman ay ang umibig o ibigin, lalo na kung ikaw ay ibigin din ng taong iyong pinakamamahal at kayong dalawa ay magmamahalan ng lubos at ang pag-ibig ay isa sa mga masayang karanasan na mangyayari sa ating buhay. May kwentong masaya at di maganda at di talaga inaasahan na mararanasan sa taong minamahal natin. Magkagayunman ay sigurado naman tayo na ang pangyayaring iyon ay mag-iiwan sa atin ng leksyon. Pero paano kung ang pagmamahal mong iyon ay siya palang magdadala sa iyo sa kabilang buhay? Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka tuwing mag-a-upload ako ng panibagong video. Ang babaeng ito ay si Miriam, 20 taong gulang. Masaya niyang ibinalita sa kanyang mga magulang na sa wakas ay nahanap na niya ang taong kanyang makakasama ng panghabang buhay. Siya si Miriam Ducre Lemay mula sa Montreal, Canada. Siya at ang kanyang nobyo ay dumalo sa isang party. Nang naramdaman ni Miriam na siya ay pagod na, ay gusto na niyang umuwi upang magpahinga dahil naiirita na din ang babae sa lakas ng tugtog sa party. Kaya ginusto niyang umuwi ng bahay at magpahinga na lamang. At ang pangyayari yon ay ginusto na din mangyari ng tadhana. Lumabas sa balita ang pangyayaring yon kay Miriam at ikinagulat ito ng husto ng kanyang mga magulang. Nakaramdam naman ng guilt ang kanyang kasintahan. Ayon sa panayam sa ina ni Miriam, nabanggit nito kung gaano kamahal ni Miriam ang kanyang nobyo at kitang-kita daw niya sa mga mata nito kung gaano ka-inlove sa nobyo niya ang kanyang anak. Dahil tuwing nababanggit daw nito ang kanyang kasintahan, ay kitang-kita niya kung paano nagniningning ang mata ng dalaga. Karaniwan nang nangyayari na matapos dumalo sa party at makauwi niya na ng bahay, ay normal na kung minsan ay may gusto pa ding inumin o kainin bago tuluyang matulog. Napagpasyahang gumawa ng peanut butter sandwich ng nobyo ni Miriam at kinain ito bago matulog dahil gutom pa ito nang sila ay makauwi ng bahay. Dahil mahirap nga naman matulog kung nag-aalboroto o kumakalam ang tiyan. Matapos magsipilyo ng ngipin ni Miriam ay nagtungo na ito sa kanilang higaan. Mabilis namang inubos ng nobyo niya ang ginawa niyang peanut butter sandwich saka ito nagsipilyo. Matapos niyang gawin yon ay nagtungo na din siya sa higaan at nag-goodnight kiss siya kay Miriam. Ang goodnight kiss ay normal na gawain lamang bago matulog. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo ay di na mapakali ang dalaga. Mahirap paniwalaan na ang halik palang iyon ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Nakahiga lamang si Miriam sa kanilang higaan nang bigla itong may naramdamang kakaiba sa kanyang sarili dahil nahihirapan na siyang huminga at sumisikip ang kanyang dibdib at di malaman kung paano ang gagawin niya para makahinga ulit ng normal. Nang mga oras na yon ay takang-taka ang nobyo niya sa nangyayari sa kanya at napatulala pa ito dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang kasintahan at bakit ito nagkakaganito. Dahil hinalikan lamang niya ang nobya niya at ang mangyayari pala ay mapupunta sila sa di ka nais-nais na sitwasyon. Gumamit din si Miriam ng inhaler pero wala ding nangyari at kahit nahihirapan na ito sa paghinga ay sinubukan pa ding magsalita ni Miriam at nagpapanik na din siya ng mga oras na yon. Tinanong niya ang nobyo niya, "Did you just have peanuts?" Tanong ng nanginginig na boses ni Miriam. Sinabi naman ng boyfriend niya na kumain siya ng peanut butter sandwich ilang minuto na ang lumipas at doon nga na-realize ni Miriam kung bakit at paano niya dinaranas ang sitwasyong iyon. Nagsimula ng mamutla ang mukha ni Miriam at bumibilis na din ang pagtibok ng kanyang puso. Nasaksihan ng nobyo niya ang palpitation at pagkabalisa niya. Muling ginamit ni Miriam ang inhaler pero hindi talaga siya matulungan ng bagay na ito. Nagpanik na din si Miriam ng mga sandaling iyon at sinabihan na niya ang kanyang boyfriend na tumawag na ng ambulansya at dali na siya sa emergency. Dali-dali naman itong ginawa ng lalaki. Kung tayo ay nasa isang relasyon,
Di ba halos lahat ng tungkol sa atin ay ating naikukwento sa mahal natin, kahit pa maliliit na pangyayari sa ating buhay? At paano nga ba nangyari na hindi nabanggit ng babae sa nobyo niya na allergy siya sa pagkain iyon? At di naman na itanong ng lalaki sa nobya niya kung anong pagkain ang ayaw niya o allergy siya. Sa kasamaang palad, ganun ang nangyari kay Miriam at sa boyfriend niya. Hindi niya nabanggit sa nobyo niya na allergy siya sa peanut. At kahit konting-konti lang ang makain niya, ay maaaring mapunta ang buhay niya sa bingit ng kamatayan. Nagkamali ang babae sa hindi pagsabi niya sa nobyo niya na allergy siya sa pagkain na iyon. Nagkamali din ang lalaki sa di pag-usisa sa nobya niya kung saang bang pagkain siya allergy. Kaya walang kaalam-alam ang lalaki tungkol sa bagay na yon. Wala din itong ka-idea na ang goodnight kiss pa lang iyon ay magiging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Nang malaman lahat ng lalaki ang tungkol doon, ay doon lamang niya naintindihan ang lahat at ang naging sitwasyon ng kanyang kasintahan. At ang nagpalala sa sinapit nilang iyon ay hindi nadala ni Miriam ang kanyang EpiPen. Ang EpiPen ay may kakayahang malabanan ang nakamamatay na allergic reaction. Hinintay nilang dumating ang ambulansya at umaasa ang boyfriend ni Miriam na malalampasan nila ang sitwasyong yon. Nakarating sila sa ospital. Dumating din ang mga magulang ni Miriam. Hinintay nila na lumabas ang doktor. At nang makalabas nga ito, ay sinabi niya sa mga ito ang sinapit ni Miriam. Ito daw ay nagkaroon ng cardiac pulmonary arrest at na-damage na daw ng husto ang utak ng babae. Sinubukan pa daw i-revive ng doktor si Miriam, pero dahil sa lubha ng damage niya sa utak ay hindi na niya talaga kinaya. At ang pagpanaw niyang iyon ay sobrang ikinabigla at ikinalungkot ang mga magulang ni Miriam. Pati na ng boyfriend niya. Nakaramdam din ito ng guilt dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi iyon sasapitin ng kanyang kasintahan. Natanggap ng mga magulang ni Miriam ang kanyang sinapit at hindi nila sinisi ang kanyang nobyo. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagbigay ng paalala ang ina ni Miriam sa lahat. Lagi daw dalhin ang EpiPen saan man magpunta. Dapat lagi itong dala 24/7 para di sapitin ang sinapit ng kanyang anak. Sabi din ng doktor na ang mga taong nagkakabanta ang buhay dahil sa allergies ay kinakailangan na laging may dalang EpiPen saan man magpunta. At dapat din ay alam ng mga taong nakapaligid sa atin kung saan ba tayo allergy para alam kung paano ito haharapin at susolusyonan. Sana ay may napulot kang aral sa kwentong ito. Ang bawat maliit na detalye at maliit na pangyayari sa iyong buhay ay importante. Dahil sa isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring humantong sa pangyayaring di ka nais-nais. Iba pa din na alam natin kung ano ang nakakasama sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring malaki ang maging hatid nito sa iba. Shout out kina A&M Stories, Tarala Fairy Jane, Ultraman Daiso, iShare, John Mercian Abustan, Wimer Ganan, Maria Elizabeth, Precious Morena Christopher Kaliwagan, at Joyce and Dylan Pantine. Marami pong salamat sa panonood ng bidyong ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Please like, share, and subscribe for more videos.